mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is January 8, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may engineering street, Sangandaan po yan, Project 8 Quezon City. At dadalhin po natin sa may wait lang, nakikipagpatintero tayo sa may Aris Street, corner ng Pisces Street po yan, sa may Tandang Sora, Quezon City po. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na shot. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Opo, hindi na po pinapayagan. Usually po, yung pagdadampi ng kamay, paghawak sa paa o sa pinakadulo ng pus, ito po yung ating pinapayagan. Saka meron po tayong nagbabantay pagka medyo matagal na po sila, medyo sinasabihan na po sila na magbigay na rin po ng stress para sa susunod na nakapita po. At saka siguro, hindi alam ng nakararami na pwede rin sa ngayon ng church ng Quiapo. Parang ang alam ng karamihan nandun sa Quirino Grandstand. Pero actually, ano din, doon sa gilid, ako last year nandun ako, okay din. Ang iba naman, akala nila, Father, ay hindi gusto namin kasi sa grandstand kasi yun yung tunay, o may ganyan pa sila ha. Parang doon yung tunay, yung doon sa gilid, hindi ikatunay. Ano bang inyong ano doon? Yung iba naman kasi talagang siguro tradisyon na nila yung pumupunta sa Quirino Grandstand. Ang lagi nga po namin sinasabi, wala namang tayong tinatawag na mas mabisa sa grandstand o mas mabisa sa Quiapo. Yan po ay parehong pagpapahayag ng ating pananampalataya. At the end of the day, ay talagang nasa puso natin, yung nasa paniniwala at pananampalataya natin. Ito yung pinakamahalaga. Pero we also do not discredit our devotees na talagang gustong pumunta doon. Kasi maaaring may particular silang fulfillment o nararamdaman sa haba ng pila na ginagawa nila. Baka yung gusto nilang paraan ng pagsasakripisyo nila o pagpipinitensya. Maaaring ganito yung kanilang paniniwala. And we cannot discredit those beliefs na meron sila. As long as hindi ito outside of the context of our beliefs, ito ay ating binibigay sa kanila. Kasi kalayaan din naman nila, no, to express their faith. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin, bakit sila naglagay dyan at ayaw nyo naman po kaming papuntahin, di ba? Ngayong pumunta naman po kami dito, pinagbabawalan nyo kami. So parang malaya po sila. Pero yun ang paalala natin, pumunta sila sa Quirino or Quiapo, pareho lang po yun. Pero siguro, ayun nga, just to answer your question, bakit parang marami pa rin sa Quirino Grandstand? Baka gusto yun na ibang mga katiboto natin yung nararamdaman nila yung sakripisyo. Siguro ayun yung maaari sa marami na sila. Kasi ang talagang makakasagot yan talaga, ang talagang pumipila dyan po taon-taon. Kasi talagang hindi biro ang pumila ng 6 hours. Yes. At saka Father Robert, halimbawa yung ang nakasanayan talaga nila over the years, yung sumampa, yan yung bubuo. Otherwise, parang kulang. Ngayon nga, ayaw na natin lang sumasampa sa andas. Pero kaya pwede natin tagubilin o suggestion sa kanila na sa mga kilala yung equal, yung pagsampa, yung ikangay, liligunin ka pa rin ng langit. Kung ito man ang ginawa, sa pagsampa. Ano kaya pwede natin suggest, Father? Actually, yung sinasabi po namin, wala namang kasi pagbabago din sa ating prestasyon. May lupit pa rin. Pagkamat hindi sila makakasampa, nandun pa rin naman yung lupit at pwede pa rin naman silang magpapahit ng kanilang panyo. Pwede nilang ihagis ang kanilang panyo at ito ay mapahit sa ating atas at ibabalik sa kanila yung panyo. So yung mga ibang deboto talaga natin,
over the years, yung iba naman hindi naman talaga sumasampa. Yung iba basta makakapit lang ng lupit, okay na para sa kanila. Kaya lang itong mga recent nating pagkaaral, kung talagang maraming sumasampa ngayon ay mga kabataan. Siguro doon nga tayo nakatutok sa mga kabataan ngayon, yung kahalagahan ng debosyon natin, dapat nagsisimula yan sa pagpapahalaga ng banal na misa. Kaya hindi po kami nagsasawang magsabi, lalong-lalo na no, sa mga magulang na may mga anak sila kabataan na magpa-participate sa ating prestasyon, make sure na unahin po muna yung misa. Nung last media conference po namin, sinabi po namin, paano naman yung mga taon-taong sumasampa? Eh yun yung taon-taon po yun, ang kalimitan na nakikita na namin, despite yung aming paanyaya na walang sasampa, marami sa kanila kabataan. No? Kaya ang sabi namin sa kabataan, pwede silang mag-participate ng prosesyon in a very solemn and nice way. No? Hindi nila kailangan makipagpuno dahil unang-una ito ay hindi ligtas. At pangalawa, bigang pahalaga muna nila yung pagsisimba, no? Pagbibigay ng papugay at papuri sa ating Panginoon sa konteksto ng banal na Eucharistia. Ngayon, ang sabi namin, pwede silang pumunta sa Quiapo Church. Kasi yung pinaprosesyon natin yan, na imahe na yan, nasa loob lang naman ng simbahan ng Quiapo, no? Kahit hindi ka pistahan, doon sila magdasal, isang oras sa simbahan ng Quiapo, pwede po. Oo. Ako gusto ko lang konting history para maintindihan din po nung ilan na maaring hindi devoto. Saan po nagsimula tong tradisyon na ito? At ano yung tradisyon na yan? Bakit kailangan hawakan yung lubid? Yung iba nga po sumasampa? Bakit po kailangan nating iprosesyon ng Jesus Nazareno? At yung, di ba, yung devotion po nila na yung panyo, hindi ba kailangan ipunas, gano'n? Para lang po, sa aming kaalaman din po, Father Rob. Ay, sige po. Historically speaking, we cannot really talaga ma-detect kung anong year talaga ito talagang umusbong. Pero over the course of years, naging tradisyon na, o pag sinasabi nating tradisyon, namana na natin, wala sa ating mga unang generasyon. Pero masasagot natin yung kahalagahan, bakit may prestasyon. Yung prestasyon kasi, ito yung paglilipat ng imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno mula sa Luneta, dating Bagong Bayan, patungo sa Quiapo. Kasi nung unang dinala ang imahen, ay hindi naman agad-agad sa Quiapo. Ang una nitong tahanan ay naging sa Luneta or Bagong Bayan, at eventually dumating ang imahe mula sa mga Agustinian Missionary Recollects ng mga 1606, ganyang year, Then mga 1767, that's the time it was transferred from Luneta to Quiapo Church. Yun yung inaalala or sinasariwa natin. Dahil nga, para sa ating paniniwala, naging misteryo o talagang miraculous yung imahe. Dahil sa napakahabang panahon, hindi ito natupok, hindi ito nasira, pagkamat nagdaan sa maraming sunog, maraming pagkasira ng simbahan, at maging digmaang daigdig. Dumayon po. Hindi siya something na gawa-gawa lamang. Unlike ng mga Kuya, kuya yan naka-record yan. Ngayon lang, nga pala. Ngayon mo lang, kapipindot ko lang. Talaga yan? Naka-save yan, kuya? Nagre-record po talaga, pero pinaka yan. Tapos mapupulong memory mo? dinidelete ko po after ko pong ma-i-upload yan. Ano po ako? Vlogger po ako. So, i-upload ko yan sa aking YouTube channel po. At Jam the Filipino channel po. At yung aking page ay Jan Ancheta Maligdan po. Tumatanong ako. Hindi kasi kuya, hindi ako marunong sa YouTube mag-subscribe. Kaya may account, di ba? Hindi, kahit walang account po. Hindi ko siya masap-napindot yung sa voice week mo. Saka sa pamamagitan ng mga panalangin inuukol sa kanila, sa Kasi lahat po yung upload mo. Hindi naman. Lahat po. Ayoko naman salita. Hindi, kapag may pinag-uusapang sensitibo, hindi ko po yan Putol niyo, in-upload. kuya. Puputol, kung halimbawa may pag-usapan tayong hindi kaaya-ayang, ipopost ko lang yan para hindi siya marinig naman. Pero kung ganito, normal na usap, wala nang problema dyan, di ba ma'am? Para taon-taon mas maganda rin po ang resulta ng pagdaraos Kanina po yung signal.
minsan may mapa Ayun talaga. ang Globe eh. Actually, isang araw pa to sa Globe ganun. Hindi lang doon. Pero hindi ka nakaharap sa ano, sa... Di po, nakaharap lang Doon po. kaya nga eh. Kasi di ba Dashcam. iba kuya hinaharap? Ay, ayoko po yung ganun, ma'am. Privacy niyo po yun eh. Yung iba po, ganun nga po yung ano nila. Pero sa akin, ayoko po. Kuya, sulat ko na lang sa messenger. Wala, hindi ko mabuksan sa YouTube eh. Cellular date is turned off. Pero naka-on ako eh. Mahina lang ang bilang. Ayos po. Ano tong name? Jam the Filipino channel. Sa YouTube yan. Ano po ang mga ano nyo yung mga ganito? Ganun-ganito. Biyahe lang po. Kasi hilig ako man sa YouTube, yung mga sila Go With Mel, mga vloggers sa ibang bansa, tapos meron yung gala ni Sed. Ayun ang mga magagandang mga ano yun. Sa akin ito, ganito lang ito. Tapos kuya, minsan yung Parehas ano, lang yung yun. sino ba yun? Jawo ba yun? Yung nagmomotor. Pag dumadaan lang sa Facebook. Ang daming mga vlogger actually, na moto vlogger po. Father Robert, hindi naman para ano niya pa, no? Iuulihin niya pa. Sa akin din minsan nagmumotor din, pero joyride naman yun. As in talagang hanap buhay din. Ano yung motor po? Oo, Nakakagulo pa sa totoong mga deboto. Wala namang gano'n, ano, bahala na kung ano yung sitwasyon mo. Wala na. Pero binibihira akong mag-ano sa ano kasi wala akong di pa ako nakapag-set doon sa motor. Mahirap mag-set up. Magalaw. Tsaka parang delikado po pag nakastop eh, no? Baka delikado. umagaw ng camera eh. Kaya yung iba maganda yung mga camera na yun, 360. Maliit kuya, oh. Yung ano ba yun? Nakikita ko po yun. Yung ba yung kuya yung kahit naka-panoramic ka, iniikot? Oo, Yan ang pag tumagal po kasi ang problem daw doon, nasisira yung kakaikot-ikot. Ganun po talaga, wala naman po talagang ano. Actually, meron din akong dashcam. Ito, dashcam po ito. Kaso, mas pinili ko yung cellphone, mas okay eh. Kasi, saka isa pa, upload agad. Wala na akong dapat nakunin pa dito. Diretsuhan na. Nga lang, masisira talaga. Hindi nagtatagal. Kaya, kailangan yung mumurahin yung cellphone lang gamitin. Para hindi sayang. So nasa Angat lang po, wala po sila sa may, hindi nakakalat sa may Quiapo Church na ano, para They are on duty. So pwede silang mag-aresto kung kinakailangan, na pwede silang Ay, power. pwede naman po no? I-upload ko po yan. Okay lang po. Abisuhan nyo lang po ako kung ano, kung hindi pwede at i-off ko kagad siya. Okay lang. Salamat po. At sila ay tutulong para mapanatiling maayos yung seguridad habang nagpo-prosesyon. At hindi sila kinuha doon para mamulis. Dahil sila nga ay mga deboto, sila yung may karanasan sa crowd management. Hindi ko pa nga napag-anuhan ng ano, magpapaprint ako, ididikit ko dito na ano. Oo nga po, para mas madali makita. At sila ay sumunod na lamang sa pulis. Hanggang sa plano lang, hindi ko na this week siguro. Talaga pong mag-upload kayo nag-grab. Ako po. Nakapokus na, ito na yung hanap buhay ko talaga eh. Kapwa deboto lang ang makakaalam ng debosyon at ang pag-ibig deboto. Dahil sila ay mga deboto din, for sure, they don't want to arrest their kapwa deboto. Dahil alam nila yung hirap na pinagdadaanan sa loob ng isang konsolasyon na nagaganap. Ito yung isa pa sa nagiging ano natin, no? Yung challenge, yung advance pag ganyan na sobrang daming tao, di ba minsan na ano, stall. So, paano po yan? Ano yung mga gagawin natin? Babalaw, ano yung mga parang plano natin para mas maging maayos, maalman ang lakad ko at biyahe ng Iman ngayong bukas. Kagaya nga po nung napapanggit ko na rin, nagkaroon tayo ng mga minor enhancement sa ating antas. Minor enhancement yung nakikita ng antas. Hindi naman siya magbabago. Nagkaroon lang siya ng additional security features para mas lalong ma-ensure natin na mas magiging effective and efficient yung gagawin nating translasyon. Mula sa 3 gulong, magiging 4 na po yung gulong at meron na pong manibela sa loob ng antas.
Baba, is no baka ito ay talagang sasakyan. Hindi po ito sasakyan. Ito po ay isang antas. May maligaya na lang po dahil ngayon sinasabi niyong pagkabalahaw, di ba po, pag ito ay nasa, kung may maligaya siya, malaki ang naitutulong na ito para yung gulong ma-adjust natin. Oo, kasi dati di ba mano-mano, kailangan po atin para... So ngayon, ito ay isang pagtatangkalan. Kaya lagi namin sinasabi, we're always work in progress. We're continuing hahanap ng talagang magiging effective. Dahil nga, kung mapapansin ninyo, we just introduced the grass enclosure just 2 years ago. 2024, 2025, at 2026, ikatlong pagkakataon ito. So every year, natututo tayo sa ating karanasan. Every year, magkakaroon ng improvement para mas lalo mas mapaganda at mapaganda ang ating prosesyon. Ano po ba ang theme this year? Ano po ang tema ngayon ng Nazareno? Ang tema po natin hango sa Gospel of St. John, chapter 3, verse 30, dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Not increase and advance. Ito is talagang sampul na sampul sa ating translation, na dapat ang ida, dapat nakakasya, na mapayabitan, ang dapat makikita ay Nazareno. At tayo ay dapat makabasa kung mabigyan ng pagkakataon nila na makita ang imahe ng ating mahal na pong Isus Nazareno. Father Robert, ayan po, Alit, alam na nila. Siguro ito pagkakataon mo para inyong mensahe at paalala muli sa mga deboto para po dadalo sa mga dadalo bukas at makikiisa sa misa. Dadalo po sa ating mga gawain dito sa loob ng Quiapo Church at maging sa Quirino Grand Mass. Mamaya na po yun, yung ating vigil para sa pagpasok Nasa harap na lang po ng pick-up. January 9 sa Pitrahan. Una-una yung iba yung pag-iingat. No? Thank you rin po. God bless. Ingat. Bahagi ng ating pag-iingat. Bye-bye, baby. Thank you po, ma'am. Ingat po. Salamat po. Sa atin namang kaniboto na nakakaramdam na ng sintomas ng pagkaubo. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is John pa rin. The Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po.